Ano po ba ang layunin nitong epektibong panalangin? Upang magkaroon ng malapit na ugnayan sa bawat isa sa pamamagitan ng pagbubukas ng kanilang personal na kahilingan sa Panginoon at magpanalanginan sa isa't isa. Doon po sa family reunion na yan, pagka naganap po yun, 15 po yun, minsan 20, ayun nga po, nagpapalanginan, binibigay sa isa't isa, ka-prayer partner mo, kung ano ang panalangin mo. At yun po, consistent na po yun. Diligent na yun. Tuloy-tuloy na po yun. Nagagawin natin. Mula pa po noon, nangyari yon sa Maysilo, ang naging ka-prayer partner ko, si Sister Lita Castro. Na hanggang sa ngayon, 19 years na po kami lumalakad sa pagiging soldiers of Christ. 19 years na po kami magka-prayer partner. Amen po. Palapakpan po natin si Lord. At sabi nga ng ating kapatid, ano po, napakasarap may community. Napakasarap may ka-prayer partner. Napakasarap na magkaroon ka ng head servant na si Brother Ting. Na kapag tayo ipinapanalangin dito, katulad ng ating pagbasa ngayon, di po ba? Ipinalangin ni Jesus ang kanyang mga alagad. Ganyan din po ang ginagawa ng ating head servant. Kaya tayo ay nananatiling naririto dahil sa panalangin ng ating minamahal na punong lingkod. Amen! Palpakan natin si Lord. Yan. Sabi nga po sa Mateo 6:6, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama, hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihan, ginagawa mo ng lihim. Amen! Palpakan natin ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May kwento po nito, no? Di po ba sa Bible din po yon yung pagbasa, yung dalawang tao. Yung isa, pag nananalangin siya, dinadagukan niya yung kanyang dibdib. At dumadalangin siya sa ating Panginoon. Humingi siya ng habag at kapatawaran. Unlike dun sa isa, anong sabi niya? Ako, Panginoon, nag-aayuno ako 2 beses sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo. Ano pa yung mga sinabi niya? Tapos tinuro niya yung dinadagukan ng dibdib. Sino ang mas pinahalagahan ng Panginoon doon? Yung tao na dinadagukan ng kanyang dibdib, na hindi tinignan ng kasalanan ng kanyang kapwa-tao, kung hindi idinadalangin niya ang kanyang kapwa-tao. Amen po. Yan po ang malakas sa panalangin. Yung lihim na panalangin na hindi nadidinig ng kapwa mo, pero ang Diyos lamang nakakarinig nito at doon naman ibinibigay ng Diyos ang kapangyarihan sa iyong panalangin. Amen po. Palpakan po natin si Lord. At alam niyo po yung ating 3M covenant, ito po yun eh, no? Magsara ka ng silid. Kung wala kang silid, di ba nga, lalo na kung mahirap ka lang, wala kang sariling kwarto. Kaya napakaganda na itinuro sa atin ng Holy Spirit mula sa ating minamahal na punong lingkod na in-apply niya sa atin na yung 3M covenant. Na kahit wala tayong kwarto, meron naman siguro tayong altar, paborito mong patron, paborito mong santo, tapos Bible, kung wala kang mga santo, wala kang image, wala kang larawan, may Bible tayo. Amen po ba? Meron po ba tayong Bible? Ayan. Yung Bible, buksan natin. 3M covenant, panalangin tayo. At alam niyo, talaga napakalakas po. Bakit napakalakas? Kasi po, grabing sakripisyo yun. Grabing sakripisyo ang ginagawa natin sa 3M covenant. Kaya nandun naman ang Diyos. Ibinabalik sa atin ang ating mga panalangin at pinagkakalab sa atin ang ating mga kahilingan. Amen po. Palpakan natin ang Diyos. At isa pa rin po ito, yung sa Adoration Chapel po, di po ba sarado ang pinto doon? Tapos mananalangin ka. Yun ugnayan natin kay Lord. One-on-one natin sa ating Panginoon. No, tahimik doon, mananalangin ka doon, sasara yung pinto, nakasara ang pinto, maghuhubad ka ng sapatos, hindi ka kailangan naka-short, no po, hindi ka kailangan naka-spaghetti, kailangan ang Diyos ang haharapin mo doon, yung banal na Eucharistia sa pamamagitan ng ostya, doon sa Blessed Sacrament, makakaugnayan mo ang ating Panginoon. At doon, magpipidback sa iyo ang Holy Spirit. Kung ano yung panalangin mo, kung anong pag-uutos sa iyo ng Diyos, doon naman niya ibibigay. Sa pamamagitan, pananahimik mo, kasi sabi naman ng Panginoon, wag naman ikaw na lang na ikaw yung nagsasalita. Yun yung pagkakataon sa Blessed Sacrament, sa Adoration Chapel, pagpasok natin doon, mananahimik tayo doon, doon naman natin mapapakinggan
ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anas, bulong, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen. Palpakan po natin ang Diyos sa buhay. At sabi niya pa rin po dito sa Marcos 11:2, kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayo, natanggap na ninyo iyon, at matatanggap nga ninyo. Amen! Palpakan natin ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Opo. Kailangan tuwing meron tayong mga Bible verse, pagka po binasa yon, ano pa isasagot natin? Ito ang salita ng Diyos. Kailangan lagi tayong nagpapasalamat sa Diyos. Opo. Englishin po natin yung salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Ano kaya ang sasagot sa atin ni Lord? Para siyang divine mercy. Image ng divine mercy. Nakalad ang dalawang kamay. Ano lumalabas dun sa mga palad niya? Rays. Rays ng pagpapala. Yun yung liwanag ng pagpapala. Yun ang mga biyaya at pagpapala mula sa banal na Espiritu Santo. Amen! Palpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Naangkinin na natin yung mga biyayang hiningi natin. Yan ay tatanggapin natin. Alam ng Diyos, pag ito'y makakabuti sa atin, ibibigay niya kaagad yun. Pero kung ito'y makakasama sa atin, ipaprocess pa tayo ng Diyos. Katulad po namin, sa Maysilo, 1958 pa, nilalakad na po yung lupa na yan. Hanggang sa ngayon sa kasalukuyan, 1958, doon pa lang ako sinilang. Ilan pa lang sila doon. Parang sabi ko nga sa kanila, inantay niyo pa ako. Ayan. Kaya lang po, ang nakakalungkot, doon sa aming samahan, sa Maysilo, may gumamit nung Sampagitan Maysilo. Kaya kung mapapansin sa opisina, Maysilo na lang nilalagay ko kuminsan. Kasi nga may gumamit na hindi naman, sorry kay Lord, pero katunggali ko po yun sa pagka-presidente. Pero sabi nga ni Brother Ting, turuan mo yung mga officer nyo, ibigay ang araw ng linggo at sigurado mananalo kayo sa kaso. Amen po. Kasi napakalakas sa panalangin. Yung sama-samang panalangin, yung ating fellowship gathering pag-araw ng linggo. At doon po talaga, no, meron pong isang na-evangelize si Brother Ting noon. Laging late. Nadidinig ko po yun, magkatabi kami. Lagi siyang late kung dumalo sa gawain. Sabi ni Brother Ting, ay magpapaskong Paskong pagkabuhay. Sabi ni Brother Ting, subukan mo kaya, on time ka dumating, mas maaga pa, dun sa gawain natin. Alas 8 gawain natin, alas 7, pumunta ka na dito. Sabi niya, sabi ni Brother Ting. Hindi naman alam ni Brother Ting na visionary din yung taong yun. Basta sinabihan niya lang yun. Kasi nga po, minsan, nakakatakot talaga katabi si Brother Ting. Kasi pag nagsalita, talagang totoo. Kaya lang, doon ka naman sa katotohanan makakalaya, di po ba? Na kahit na totoo yung sinabi na nasaktan ka, kung susundin mo naman, ikaw naman din ang pagpapalain. Eh di sinunod niya nga po yun. Sinunod niya. On time siya nagpunta. Alam niyo po, visionary pala siya. Talagang pinagpupuri niya po na pa lang po, yung nag-enrollment pa lang. Nag-enrollment pa lang po. Tapos, nung inaawit na raw po yung awit ng pastol, kaya ko po pinaawit yung awit ng pastol kanina. Dahil ito po ang ating ano po yung ating awit ng pastol? At late kami kanina. Pero talaga, nung nagtanong ako kay Lord, tapos nalaman ko po na naka-assign po nga ako ngayon, tinignan ko na po yung Ebanghelyo. Eh ngayon, ang Ebanghelyo tungkol nga po sa panalangin. Kaya sabi ko, oh Lord, itong gusto mong mensahe. Kaya kanina na late kami, hindi kami nakasama sa awit ng pastol. Kaya sabi ko, Lord, talagang gusto mo ipaawit ang awit ng pastol. Ito ang credo, guidance prayer ng Soldiers of Christ. Amen! Palpakan natin si Lord. Na kung paano nga po, marami tayong mga panalangin. Dalawang uri ng panalangin, pang-isahan. Yun yung mga natutunan natin, ni-recite natin, na in-memorize natin yung Ama namin. Yung Ama namin, kumpletong panalangin po yun. May pagpupuri na, may paghingi ng tawad, at pagpapatawad. Kumpleto na po yung, kumbaga, sa ulam. Kumpleto, Ricardo. Ano po? Aba, Ginoong Maria, na kapag dinarasal natin ang Aba, Ginoong Maria, punong-puno ng grasya. Kaya ang rosaryo na yan,
Ngayon ay may flower devotion, di po ba? Lalo na kung rose ang iaalay mo sa mahal na ina, yan ay petal of rose ng rosaryo. Na sa bawat beads ng rosaryo na yan ay puro pagpapala. Yan ang biyayang kaloob ng mahal na Inang Maria mula sa banal na Espiritu Santo sa kanyang bugtong na anak, na hindi pa ulit-ulit na panalangin, yung Aba Ginoong Maria. Na yung Aba Ginoo, na bakit may nagtanong minsan sa akin, bakit po Ginoo, babae naman si Maria. Kasi nung panahon po noon, yung booklet natin, ayan, andyan po lahat yan. Matututunan natin lahat yan. Kaya huwag na po kayo manghinayang sa 100 piso. Meron po tayong booklet, second edition na yon. Nung una, paraan ng pagbababa, nandun pa rin po yun. At yun nga po, yung mga basic ng pagiging Catholic natin, nandun po, mababasa natin. At patututunan natin, at ito ay pwede natin ibahagi sa pagsisi-OB po natin. Amen po. Palpakan po natin si Lord. Kaya wag po natin panginayangan yan, ha? Meron po dyan kay Sister Emily. Pagka sa Pulilan po, meron din po dyan. Ano po, sa Asheret po. 100 pesos lang po yun, magagamit po natin yun sa pagka-Christ on the Block po natin. Maraming salamat po. Ayan. Tapos yung luwalhati, niluluwalhati natin, pinupuri natin. Patuloy natin siyang pinapapurihan sa pamamagitan ng pagluluwalhati sa Ama, sa Diyos Ama. Meron nga po ako nadinig si Sister Carmen de la Cruz. Ano po? Tuwan-tuwa daw po yung pari doon sa Batangas. Kasi doon sa intercessory prayer na napakalakas din po niyan. Yung intercessory prayer na yan. Sa buong 1 linggo, may intercessory prayer kayo, nare-recharge tayo. Sa buong 1 linggo natin, pagayo, kapag po tayo ay may intercessory prayer weekly, nare-recharge po tayo. Kaya yung pong mga bagay na yan, napaka-epektibong panalangin po niyan. Kaya wag po natin pababayaan na hindi natin gagampanan po yung mga bagay na yan dahil yan po ang nagiging kalakasan ng ating katawan at higit sa lahat, ng ating espiritu. Amen. Palpakan po natin si Lord. Ayan. Yung pangalawa naman po, pangmaramihan, ito po yung sa minsa. Itulad natin net ka ngayon, fellowship. Sabi nga po, yung dalawang makasalanan na nalangin na may pananampalataya ay dinig na dinig ng Diyos. How much more na marami tayo? This mas maraming malakas sa panalangin ang madidinig ng Diyos. Amen po. Palpakan natin si Lord. Hallelujah. Lalo na po dito, karamihan po dito, nag-God sealing, gumaling sa God sealing. Kumbaga po, sabi nga ni Brother Ting, yung may sakit, kaya pinapaintulutan ng Diyos ang sakit, hindi parusa yan. Kaya yung pinapaintulutan ng Diyos, kasi yung pong may mga sakit, malakas daw po ang panalangin yan. Tsaka tapat na talaga ang panalangin yan. Dahil may sakit na nga sila, di po ba? Kaya sabi nga ni Brother Ting, yung may mga sakit, yung may mga nararamdaman, malakas at tapat na ang panalangin niyan. Totoo na ang panalangin niyan. Dibdiban na ang panalangin niyan. At yan naman yung malakas na diringgin ng Diyos. Dahil ang panalangin ng mga taong ganyan, tumutulo na ang luha, pati sipon, nakaluhod, nakadipa sa pananalangin, diringgin niya ng ating Panginoon. Amen! Palpakan natin ang Diyos. Sa pangmaramihan, nandiyan po yung dalawang uri, monologo, yun po yung rosaryo at dialogo, yun yung one-on-one natin kay Lord. Yun yung 3 a.m. covenant natin. Yun yung pakikipagrelasyon natin sa Diyos. Na pagising mo sa umaga, sabi nga po sa Ecclesiastico, na ang taong gumigising ng maaga, maaga din ang pagpapalang darating. Di ba minsan sabi nga ni Brother Marcelo kapag ka alas 6 ka na magdadasal, hindi na biyaya ang tatanggapin mo, ang magbubukas ng pinto, kundi disgrasya na. Kailangan talaga 3 a.m. covenant, napakalakas po at powerful pong panlalangin. Dahil yan ay sacrificial prayer. Amen. Palpakan po natin si Lord. At siguro po, sino po nakakapag 3 a.m. covenant? 3 a.m. po. Napakahirap, talagang kokonti lang, Brother Ting. Ang hirap talaga. Kaya pala hindi pa tayo dinidinig ni Lord para sa kay Brother Ting. Kasi konti pa lang yung 3 a.m. Please lang po, lahat po tayo, lalo po ngayon, malapit na po yung ating anniversary. At tayo po ay nakaharap sa malaking gastusin. Para po maraming ipuin ng Diyos na mga generous, na mga kapatiran natin na magbigay ng pledge para po dun sa ating templo.
sikapin po natin ang bawat isa sa atin. Magpanalanginan po tayo. Alam niyo pang ginagawa ko, nagte-text po ako, nanggigising po ako, nagte-text brigade po ako, prayer, pag may ng prayer, text brigade. Pagka may mga kailangan panalangin, text brigade. Pagka magti-3M covenant, lalo na po pagka meron kaming malaking sa Malabon, text brigade po ako sa mga coordinator. Nagigisingan po kami, nagpapanalanginan po kami. At yung mga ka-prayer partner po natin, panalangin po natin yan, tuloy-tuloy, para hindi po mawawala. Kung nawawala na, hanapin po natin, balikan po natin, akatan po natin ulit ng mahal na Inang Birhen. Amen! Palpakan natin si Lord, hallelujah. Kasi baka nung inakyatan natin, hindi natin naturuang magdasal. Kaya tuloy, nung dumating yung pagsubok, nawala. Kasi wala siyang shield. Kasi ang lakas na shield, yung pagdarasal ng Santo Rosario. Ito yung ugnayan natin sa mahal na Ina. Ito yung pakikipag-usap natin sa mahal na Ina sa ating mga pangangailangan. Yung mga panalangin natin, yung pangangailangan natin pampinansyal, pangangailangan natin para sa ating minamahal na punong lingkod, dinggin na tayo ng ating Panginoon. Dahil marami na tayong magti-3 AM covenant. Amen! At yung pong ating salmo, napakabisa po rin ito. Ang tatak po ng Katoliko ay ang sumasampalataya. Baka may magtanong sa inyo, ano ang tatak ng Katoliko? Ano ba tatak nyo? Ay, sabi nga kasi, di ba, ang Katoliko daw, liko-liko. Hindi po Ang tatak natin ng Katoliko, ang panalangin, sumasampalataya. Na mayroong isang Diyos, may 3 persona. Amen! Palpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Alam niyo po itong sa 23, 1-6, ano po? Lahat po ito mayroong kahulugan sa ating Panginoon. At napakabisa po nito. Either sa mamamatay o sa mabubuhay. At may kwento po ito, no? No, mahal na araw, may mga cable na palabas po ito. Mamaya na lang po yung kwento na yon kasi mamamatay yun eh. Dito muna tayo sa mabubuhay. No? Marami po talaga, pagka may sunog, di po ba? Tinataas ang Bible, binubuksan sa awit ng pastol. O hold upin. Tayo, pag bumibiyahe, di po ba, nakabukas ang Bible sa awit 23, magdadasal ng Santo Rosario. Ligtas tayong nakakapunta sa pulilan. Ligtas tayong nakakawi sa ating mga tahanan. At kung meron kang agam-agam sa iniwanan mong tahanan, di po ba, nananalig tayo ng nakapag dinasal natin ang awit ng pastol, nagrosaryo tayo, nandun ang sumasampalataya, kumpletong panalangin, Ama namin, Aba Ginoong Maria na punong-puno ng grasya, ang ating malinang Maria, kapag dumalangin siya sa ating Panginoon, sa kanyang bugtong na anak, hindi siya pwedeng pahindian ng ating Panginoon. Kaya naman, tayo naman, granted prayer tayo. Dahil yung ating mga panalangin, ang intercessor natin, ang ating mahal na Ina, ang mahal na Ina naman, siya naman nagdadala sa paanan ng kanyang bugtong na anak, kaya nandun naman, hindi siya matanggihan ng ating Panginoon. At doon ipinagkakalob ang ating mga panalangin. Amen po! Ayan. Sabi po, Salmo 23, ang Panginoon ang aking pastol, yung ating ugnayan, ang ating pastol, walang iba kundi ang ating Panginoon. Hindi ako magkukulang. May nagkulang ba sa atin? Di ba laging sapat kung magbigay ang Diyos? Sabi nga po ng isang elder natin, siksik-liglig ang pagbabalik ng Diyos. Huwag na nating paapawin. Ibahagi natin sa pledges para sa templo ng Diyos na buhay. Amen! Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. Di ba ang sarap damhin ng panalangin ito? Na dito, habang nagsisiobi ka, sabi nga namin, motto namin sa Malabon, ang sundalo ni Kristo ay hindi. Laging pagod. Kasi marami kang gawain. Hindi ka nga pagod kung wala kang gawain. Pero, hindi nakakapagod pagkagawain ng Diyos. Amen po ba? Amen. Naranasan niyo po ba yon? Di ba pag naglaba ka, namalansya ka, nagluto ka, nakakapagod.
Pero kahit paghayo ka ng 4 na birin sa isang araw, hindi nakakapagod. Pumunta ka sa pulilan, hindi nakakapagod. Bagkus, masigla ka pa, malakas na malakas ka, at tagu-umapaw pa ang nais mong pagpupuri, paglilingkod para sa ating Panginoon. Amen! Kasi nandun ang kapahingahan, araw ng linggo, araw na pinagpala. Yung sama-samang panalangin, dinig ng Diyos. Yung mga pinagpagala natin ng 1 linggo, ng 6 na araw. Pagdating na 7 araw, araw ng linggo, araw sa pulilan, fellowship natin, Sunday gathering, fellowship. Ano ibig sabihin nun? Fellow, tao, ship, si Lord. Tayo yun. Amen po ba? Kaya, kung wala tayong dalang fellowship, ala, no? Kaya minsan wala tayong dalang biyaya kasi wala tayong akay. Kaya nawa, nag-iiyak na nga ating manamahal po ng lingkod. Diba? Diba may pagbasa din dito, tinangisan din ni Jesus ang kanyang mga lingkod. Hello? Nagaganap na sa ating minamahal po ng lingkod yun para talagang ang sinusundan natin, ang ating kapatid na si Kristo Jesus, ang ating Panginoon, ang ating Amang nasa langit, no, yung ginamit niya sa ating pastor, si Brother Ting, ayun, yung dinadanas sa ating Panginoon, hindi niyo ba napapansin? Dinadanas din na ating minamahal na punong lingkod. Amen po. Palpakan natin si Lord. Hallelujah. Kaya nawa, maano na tayo, matouch na tayo dun sa mga panalangin na ating minamahal na punong lingkod, na tayo talagang sabi niya, hindi ko kayo titigilang kulitin at kulitin na kayo ay mag-akay. Dahil ito ang ating ipagsusulit sa ating Panginoon. Kailangan lagi tayong handa. Meron tayong akay para kunin man tayo ng Diyos, meron tayong ipagsusulit sa ating Panginoon. Amen. Palpakan po natin si Lord. Hallelujah. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Ano yung batis? Ano meron sa batis? Tubig. Tubig ng buhay. Di ba yung tubig malamig? O yun. Nalalamigan tayo. Amen po. At tirayan nilugasan, nililinis sa ating mga naging kasalanan. Binibigyan niya ako niyang bagong kalakasan. Di po ba? Pagka po minsan, meron kadalasan, nasa gawain na tayo, nandun na tayo sa pulilan, may lalapit, magpapapray over. Alam niyo pag ginagawa ko, dinadasal ko po itong awit ng pastol. Yun lang po, wala nang iba. Awit lang po ng pastol. Nakakamit na po ang kagalingan. Hindi na po natin kailangan mag-hysterical. At po nung nakaraan linggo, ay kapon. Anong makalawa? Naku, may lumapit na coordinator. Nag-hysterical. Nag-hysterical daw yung asawa. Dati daw yung soldiers. Tapos may sakit na high blood. Eh, nilagay pa sa arawan, eh, mababaw pa pananampalataya nun. Marami namang malamig na lugar. O, di doon nilagay sa arawan. Eh, di sinumpong ng high blood. Bago daw po yun umalis, uminam na po ng maintenance. Di nandun na nga po. Eh, di nagsinumpong nga po. Nako, di lumapit po sa akin. Sabi ko, kaya pala nagpatalon. Kagad aga-aga ni Brother Ting, na ating minamahal na po ng lingkod. Kasi talaga na-discernment niya ang pangyayari doon. Kaya sabi ko po, Lord, kaya pala nagpatalon kayo agad. Kasi meron nga pong inaatake. Ayun. Sa awat tabag ng Panginoon, yun nga, sabi ko, kumuha kayo ng wheelchair, dalhin nyo doon sa harapan, papray over nyo sa ating minamahal na punong lingkod. Pero kanina, nagpatalon na si Lord. Kaya angkinin nyo na, magaling na yan. Tinatakot lang kayo ng kalaban. Ayun. Awa po ng poon, hinanap ko po si Sister, Annalyn Bondok, dahil nga meron alam sa medicine, sabi ko, te, ano bang gagawin dun sa high blood? Kasi, ang gusto po nung coordinator, dadali na sa ospital. Naku, kapatid, hindi mo ba nadinig? Nung minsan may inatake, dinala sa ospital, 2 silang inatake. Yung isa, nagpa-pray over, hindi umalis. Yung isa, hindi ko alam kung nagpa-pray over yon, pero umalis. Doon, dead on arrival. O yung isang naiwan, buhay. Huwag mong alisin yan. Pabayaan mo yan dyan. Gagaling yan. Nung pagkagaling ko, Sister Annalyn Bondok, alam niyo po, pagbalik ko po doon sa tao, pinuntahan ko po, naganap ako ng wheelchair. Abay, nakita ko, sabi niya,
iihi na po ako. Amen! Palpakan natin si Lord. Hallelujah. Binigay na. Binigay na. Kagalingan. Kapayapaan ng tahanan. Walang sakit ang pamilya. Binigay na, kapatid. Akala mo lang, wala pang binibigay. Ibinigay na ng ating Diyos na buhay. Wala pang 1 taon yan, ha? Binigay na ng Diyos. Yung Bulacan, gano'n tayo katagal sa Paho? Oh. Ngayon, napakadami na nila. Talagang mga sakit doon, lupus, kung ano mga sakit. Talagang pinagaling ng Panginoon. Di ba? Yung si sister nagbigay ng gospel, yung talaga buntis, patay na anak niya, di ba? Lumusong sa baha. O, isipin mo yun. Sakripisyo na yun. Dumalo para manalangin, magpuri sa Diyos. Kaya naman ang Diyos nandoon. Naglubag ang kalooban, ibinigay niya ang pangangailangan ng ating kapatid. Amen! Palpakan natin si Lord. Kahit na andang ito matahak sa karimlan, ito na yung mga pagsubok. Sabi nga, walang exempted. Pag wala ng pagsubok, nasaan ka na? Hello? Pag wala ng pagsubok, nasaan na tayo? Gusto niyo nun? Gusto niyo na? Baka gusto niyo na. Ayan, pantay na pa natin. Kaya walang exempted sa pagsubok. Ang masarap dito, sabi na ating kapatid, masarap may community. May kasama ka na sa pagsubok. May tagapanalangin ka na. Amen! Palpakan natin si Lord. Hallelujah. Hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Siya ang ating tagapagtanggol. Amen po ba? Ito ang ating tagapagtanggol. Ito, ang banal na Biblia. Ang salita ng Diyos na mabisa, matalas sa isang tabak na magkabilay talim. Hanggang doon sa pinag-iwanan ng kasukasuan ng utak sa buto. Walang ibang makakaalam ng ating binabalak at iniisip. Walang iba, kundi ang ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Amen! Kaya kailangan natin yung Bible, ha? Di ba nga ngayon, inaano tayo ng ating head servant, yung mga COB. Yung walang-wala, bigyan na natin. Yung may sakit, bigyan na natin. Yung alam naman natin, nakakayanan naman na bumili, 55 lang naman, diba? Huwag yun ang patungan na malaki, ha? 5 pesos lang patong nyo. Para pag nakaipon kayo ng 10,000 piso, o magkano yun? 50. O di makakabili ulit kayo. Amen po ba? Palpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handandulang. Ito yung ginagawang nakikita ng kaaway. Tunay. Sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga anumang mga kaaway na yan na ating mga harapin, siya ang ating pag-asa. Ipakita mo lang sa Kanya, wala kang lakas, wala kang kapangyarihan, wala kang karunungan, na siya lamang ang tanging pag-asa, ang patnubay ng banal na Espiritu. Kapatid, makakamit mo yan. Amen! Palpakan natin si Lord. Hallelujah. Nalulugod ka sa akin na ang ulo ko ay langisan. Yun yung pagpapahid ng langis. Ano po? Di ba nasa 7 sacrament yan? Yung pag-anoint ng oil? Di po ba? Di ba? Ang sarap maging soldiers of Christ. Yung malim na panukala ng Diyos, ibinigay sa atin. Tayong mga aba, mangmang, walang kayamanan, na ngayon, binigyan ng Diyos ng karunungan. Sabi nga ni Brother Ting, talo natin yung mga pinag-aralan na yan. Yung mga degree holder na yan, talo yan ng mga lingkod ng soldiers of Christ. Amen! Maging tapat ka lang, kapatid. Siya ang ating magiging sanggalang. Nalulugod ka sa akin, naulo ko ay langisan at pati na ang saro ko ay yung pinaapaw. Sabi ko nga sa inyo, ang Diyos, kung magbigay, kung ano ang ating pangailangan, kung minsan, sobra pa. Kaya sabi ko nga lang sa inyo, huwag niyo na pong paapawin. Ibahaging muli sa banal na templo ng ating Panginoon. Amen! At paapawin niya yan. Pasasaganain niya yan. The more you give, sabi ni Nanay Erleon, at totoo yun, the more you give, more sacrifice. Amen. Palpakan natin si Lord. Hallelujah. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan
sa sakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Biyaya, kapanatagan, patuloy na ipagkakalob ng ating Diyos na buhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Katiwasayan, habang buhay, hanggang doon sa kabilang buhay, ito na ang kwento na sinasabi ko sa inyo, ang awit ng pastol, hindi lamang para sa mga buhay, kundi para sa mga mamamatay. Amen! Marami na po akong na-encounter. Sunday fellowship, yung biyanan ko, dying. Tumawag sila. Huwag kayong mahihiyang tatawag. Yun ang galaw ng kalaban eh. Yung mahiya kayong tumawag, yung magpapapray over. Huwag po. Huwag kayong mahihiya. Pagka nahiya po kayo, may pride pa kayo. Ayaw nyo paalam na may sakit kayo. Ayaw nyo magpapray over. No po? Lalo na po sa ating minamahal po ng lingkod sa kalagayan niya ngayon, kung sino po yung alam nyo na tao na sumusunod, pwede naman po. Pero sabi ko nga sa inyo, mas mabisa yung pray over ni Lord sa pamamagitan nating minamahal po ng lingkod. Bakit? Di ba nadinig yung nagpuri ng Healing Crusade? Na dumaan lang. Kasalukuyan may sakit na yung si tatay, di ba? Na kahit may sakit siya, nagpipilit. Kahit pinararamdaman siya, nagpipilit. Kaya nakita ng Diyos yun. Kaya binibigay ni Lord yung kapangyarihan na sa bawat papatungan ng kamay ng ating minamahal po ng lingkod, na yan ay kamay ng ating Panginoon at lahat ay gumagaling sa pangalan ni Jesus na walang hanggang kaliwanagan. Dalawa naman po ang pagagalingin. Kung talagang dying na po, ang pinagaling ni Lord doon, yung kanyang kaluluwa. At yung kaluluwa naman po ang magsusulit. Didayang na nga po si Bianan. Tumawag po ang aking mga hipag. Nandun po ako sa paho noon. Oh, linggo po yun. Katatapos pa lang po ng fellowship natin. Tumawag. Di siyempre, tayo naman, pag nagpe-pray over, awit ng pastol. Pagkatapos na pong dasalin ang awit ng pastol, ayun, bumigay na po. Walang kahirap-hirap. Nasa presensya ng Diyos. Ganyan ang pangako ng Diyos sa mga lingkod ng Diyos na tapat na sumunod kapag ikay kinuha ng Diyos, ipagkakalob sa iyong buhay na walang hanggan at magiging maalwan ang pagkuha niya sa iyo. Hindi ka maghihirap. Kasi sabi nga ni Brother Tingnon, ang turo niya, last 2 minutes, yung mga dying, bantayan niyo yan. Kailangan consistent prayer yan. Kasi pwede pang agawin ni Satanas yan. Kaya pala, di ba, yung mga yung mga dying, sabi, wag daw iiwanan. Opo, kaya ang ginawa namin noon, meron tayong tape, lagi namin dinadasalan, rosaryo, tapos yung mga worship song natin, yung healing tape natin, pagka hindi oras pa ng radyo, tuloy-tuloy yun. Talagang pinabantayan namin sa banal na espiritu. At ang nakakatuwa pa po doon, yung pare na nagpakumpisal sa kanya, talagang nagpalayas ng masamang espiritu. Hinangingi ng palaspas, tapos siya talaga siya, binindisyon na niya yung bahay. Meron siyang alam sa occultism, na talagang yung mamamatay, binabantayan ng demonyo. At kapag ka ang namatay, ang nakakita, nakavision, maitim ang kumuha, ay alam na natin yun kung saan pupunta yun. Kakamaputi, ay sigurado, buhay na walang hanggan, sa langit na walang hanggan. Amen! Palpakan natin si Lord, hallelujah. Ito po, no, last. Alam ng pare, yung mga pare, di po ba? Lalo na po yung may hawak na parokya, na pare. Ang pinakamababang misa po nila, 3. 3 po. Pagod na, sabi niya. Ang mga lingkod ng Diyos, pagod na tayo, di po ba? Pagod na. Minsan di na tayo nakakapagdasal sa gabi. Di ngayon, si Father si Father Boyet, galing po yan sa Ezekiel. Yung Ezekiel po, kapitbahay nila Brother Ting yun, San Ezekiel, Paris. Yan po ay si San Ezekiel, patron ng mga may cancer, patron ng may sakit. Kaya healing priest din po yon. Nasa amin na po yon si Father Boyet sa Maysilo. Ngayon, nang minsan nag-homily siya, sabi niya, tayong mga lingkod ng Diyos, minsan di na tayo makapagdasal.
Pagod na tayo, pag umiga tayo, tulog na tayo. Ngayon, kung halimbawa, nakahiga na kayo, gusto niyo pong practicing ko paano mamatay? Hello? Hello? Di ba sabi ni tatay, practicing nyo nga mamatay? Ito, practicing natin. Sunod po kayo, ha? Jesus, ako po'y makasalanan. Maawa po kayo sa akin. Jesus, ako po'y makasalanan. Kahabagan mo ako. Jesus, ako po'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. All together, glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. At least, kung di ka na nagising, nakapagbalik loob ka sa Diyos. At sigurado, kapatid, buhay na walang hanggan ang ating makakamit. Yun lamang po, isang mapagpalang umaga sa ating lahat.